Itong Philippine Charity Sweepstake, binaboyan ng mga sindikato. Yung loto, sinakyan nila ng wedding, pero sila rin ang humawak, and they were granted that right by the previous government at in-emerge nila ng. So we were losing about 20 million a day. Kasi ang nag-i-report nila, yung dalawa lang dito, yan, ihulog nila. Tapos, I had a hard time looking for guys to run it. And I could not find it in the civilian sector. Because I doubted their integrity and everything. So, ang ginawa ko, I started to look somewhere. Ang isa dyan, si George Corpus, who is a police PNP. Anong class yan sa? Class 82. Then, another one, gusto ko talagang berdugo, si Alex Balutan. I assigned him doon sa Bureau of Penitentiary. Pero, I changed my mind because kailangan ko mas berdugo dito. Because itong kabila na ito, we were losing billions of pesos a year in form taxes na magamit ng Pilipino. And so, total, nandyan yung SAP, kasi okay na kayo dyan. And also, si Sid Lapinia is also, si klase Lapinia? 73, nauna Sid. And the host of others, but sila Morente, and of course, Godo, puro, ano yan, galing Davao. The reason why, sabi nila, bakit yung kaibigan lang ni Duterte ang, hindi ko naman kilala yung iba. I know there are a lot of good men. Pero sabi ko, hindi ko sila kilala. I mean, you might really be good, honest and everything, but the fact is, I could not be good rapport with you because I do not know you. So yung kailangan ko lang. So yung along the way, I have been mayor for 23 years now, Davao City. Marami akong nakilala ng dumaang Davao. So sila si John Tabaquero and all. And I've been asking your, sino mag-retire ngayon, sir? Ikaw yung mag-retire? Sabi ko na I was asking him kung saan yung probinsya niya. Bisaya siya. Sabi ko, his wife is working in Baguio. Kasi lahat ng mga military mag-retire automatic sa gobyerno. So sabi ko, ano mo sabi ni Bong, aide ko, kung asawa mo na sa Baguio, doon ka na lang sa Camp Janay. There's a border. Sabi ko, wala ka ng problema. You'll be, pa-board ka na lang. Pa-golf ka na. Diyan, mamaya may pera ka pa. So, okay na yan. Not because nagpapalakas ako sa inyo. Talagang malakas ako doon sa, unang-una, ang tatay ko military. He was a jago. And second, because I could not have succeeded in making Davao peaceful and known na maganda na assignment, Davao City lang. Because walang superstar noon. We do not, wala itong mga politiko na superstar. Pareho lang tayo na sa trabahante ng gobyerno. Where all of us are just paid by government, by the people to protect them. And that's the most important thing. We are workers of government paid by the people because we are supposed to maintain the integrity of this republic. Yan lang naman ang trabaho natin, to protect them. And so, for all of the years, yung sabi nila, ako politiko lang ako. Huwag din niyo akong pagdudahan because I can cross the ideological border, punta sa NPA, makipag-usap, MI, MN. Because actually, while I build a strong army, my job is not really na hanggang tingin lang dyan. It goes beyond higher and higher, and that is to protect
my country and make it peaceful for everybody. That's why, huwag kayong minsan magsabi, bakit pag-usap yan si Duterte? You know, we cannot. I have to look for ways to maintain peace. I cannot have just say, okay, dito gira tayo, dito tayo, peace tayo dito. My job under the Constitution is to look for a peaceful way of settling disputes so we can live together. Because the soldiers cannot fight forever. There will be wars in between, mayroon talaga yan. And one is that you have to prepare for terrorism. Whether you like it or not, the new war coming, terrorism, yun talagang banatan. Just like what's happening now in the Middle East. Pag hindi tayo nakaintindihan dito sa Mindanao, putukan talaga to. But you know, we cannot have so many fronts. I have to face the NPAs, I have to face the MIMN. Okay sila, because I come from Mindanao. Okay sila, and I have a Moro blood in me. Lola ko Maranao, but tatay ko Bisaya. Lolo ko sa mother side, Chinese. My job is to look for peace. Not for me, not for us. Kaya ako, marami rin akong baril, mahilig ako sa baril. But for our children. Hindi naman lahat mga anak natin mag-army and capable of doing, just studying and doing war until kingdom come. Somehow, in our generation, we have to look for a peace of living. Na meron tayong bago, which is sure to come, and that is terrorism. Yan, sa ayaw mo sa hindi, it's not a question or issue of when. It will come. Hindi lang natin alam. At that time, Mindanao was already 100% Muslim. They were part of the Visayas Empire. Pagdating ni Magellan, dala-dala niya yung Kristyanismo. Ang na-conquer niya, because island for island, scattered, si Bohol, madaling upakan. May gunpowder sila, may sword, may cannons. Pero ang Mindanao remains solid because it is contiguous. And besides, nauna na ang Muslim doon by 100 years. Part of this Visayas Empire yan. Kaya yan ang dahilan. So whether we like it or not, talagang lalaban yan. Kasi kanila yan eh. And that is why I said, I'm not against the Americans. Sabi ko, bakit madaling sumagot sa akin si Murad? Sige, Mayor. Sapo si Nor seems equivocal. I think that Mayor has, sabi niya, Mayor, may problema muna ako dito. I think he has dynamics dyan sa Abu Sayyaf. So I've been touring around Mindanao. I had an easy access to every Moro community. Kasi nga, alam nila na Moro may Moro blood ako. Ang hindi ko maintindihan ngayon, because right after the election, I personally sent my son magipag-usap sa kanila. Gusto kong magipag-usap ng peace. Ang sabi nila, ganito, madami na istorya, ayaw ko nang sumira ang tao, but if you have seen in the Facebook about the massacre, sabi kasi ng mga announcer dito, yung pretend to know, yung pretending to know when they do not know, is that sabi nila, for as long as nandyan yung Amerikano sa likod ng gobyerno ninyo, hindi kami ipag-usap. Kasi nga yung atrocities niya, tingnan mo yung Facebook, yung massacre doon. They killed about 1,000 women and child. It is not, sabi ni itong sila Losada, sa ANC, na Duterte should realize that it's 1 century ago. That is past, no.
I talk doon, bakit ayaw ninyo yung mga bata, yung may nag-aral? There will never be peace. It is not 101 century ago. The fighting is now 1 century old. Kaya yan sila, they fall short of their projections. Hindi na alam. Kaya hanggang ngayon, because they see us an extension of the Spaniards, the Americans, then finally in 1946, binigyan tayo ng Republika. Ang tingin nila, we are the extensions of the series of imperialism na pasa-pasa na gobyerno. Pero ang pinasan ultimately, hindi sila. Tayong mga Kristiyanos. Because we follow the type. Ako tanongin ninyo ako, ano ka? Sabi ko, Bisaya. But I never stayed there I never lived there in Cebu, even for a moment. But since we trace our lineage from our father, sabi ko, yan ang dahilan ng away. They can never be peace. Sabi nila, basta yung behind sila sa, because they think it's still the Americans maneuvering. Kaya sinabi ko, Mindanao. I never said, go out of the... One day, I must decide na umalis muna kayo para to give us the space to talk. But as things are now going now, gusto nila ng away. Sige. Ayun ang gusto ninyo. What can I do? I have to support my military. Kaya panahon ko, kasi matagal na kaming kaibigan niya, no? And the others, halos nakatindig dito, kaibigan ko. Full support ako. Sabi ko kay Delphin, now is the time, if you really want to help your country, now is the time to do it na ako yung presidente. Ngayon na. Kasi suportado ko kayo lahat. Nauna ko nga, dublado lang ang sweldo ninyo by December. Tingnan niyo yung December paycheck ninyo, nandoon na increase ninyo because I doubled your salary. And the police. Then I went to the AFP Medical Center and to my, wag naman nating siraan, maybe it's really because you're just given too few too many. So I was surprised that wala kayong MRI, wala kayong gamma rays, wala kayong laser. Kasi ang karamihan ng sundalo, mag-retire kayo, dala-dala ninyong sakit, yung kidney ninyo, ipatanggalan ninyo yan. Because kayo kumakain, dahon lang, asin. Pag wala ng ibang makain, gutom, mangita na lang, kasi kung saan daw na, basta may asin lang, shoot na yan. So, natata ninyo yung kidney. Kaya mga bato, ang kidney naman, the best way, kidney pag kayong masakit yan. Mas masakit pa yun sa tama sa paa ng important. Patanggal mo na lang, tanggalin mo yan. So, meron kayo niyan, and I will add more. Sabi ko nga patay, sabi, you've been doing well with your sniper. Sabi ko nga kay Delphin, buy more. Buy more. Tapos, yung palang FN, may pinadala ako dito sa inyo, kahaba-haba ng putang ay nangyawa sa sniper. Pag yung may sniper nga kanyo mo ito, putang kabigat. Iko, inyo na yan. But because you are good boys, you've been trained well, and you showed before me talagang yung Scout Rangers. Just give me time because I will order them. Sabi ko nga, ilang sila dito, sir? Mga 100 plus. Ang number dito sa ito sila. 2,000. Medyo matagalin ko gamay, anak. But I'll give each one of you. Unahin ko lang kayo. Huwag mo muna magsabi doon. Baka pag dating ng ibang kampo, barilin ako. Sabihin lang na ligaw na bala. Bigyan ko kayo ng Glock 45, caliber 30. Lahat. Ano nyo kailangan yan sa gira?
panglakad-lakad ninyo, yung pangbaril ng pulis, karibal ninyo sa mga babae dyan sa bayan. Ganon man kayo. Pag wala nang ibang kalaban, yung pulis na, pati sundalo magbarilan, dahil lang dyan sa babae. O, sige. Para, I'll give you a Glock. It's actually parang commander size yan. Mayroon kikita. Just look at your, yan ang available stock ngayon. So, maybe, ewan mo, mga ilang, gurbong mga 2022, ma-deliver na. Patay na nito nandun sa, retire naman. Sabi ni Erme, this month? Okay, this month. So, ibigay ni, yung sa trust trade, he's a good guy, ha? Is, yumaman na kasi. Tapos, Erme Gutierrez, medyo may sakit na rin. Sabi niya, Mayor, di ba natin madala yung pera natin? Meron ako, may dala. Ilan dala mo mo? Meron ako talagang dala. Yung sa pang-rapor, I was looking for the valor. Sabi ko kasi kung nandito, sabi ang balita, 2. So I brought 4. Pero wala man pala dito. Okay. Alam mo, pag nasa gera ka, para sa akin, you're a hero. Pag humarap ka ng patayan, hero ka talaga. Kasi ako, ewan ko, mukhang hindi ko kaya. Ewan ko kung magtalaw ako, hindi. Pero, it's not an easy to really to face that eyeball to eyeball. You are a hero. Kaya ako magsaludo ako nung makita ko. Pag nagsaludo, sinasaludo ko yung bundid. So, nagkananunan kami kasi pagkakala nila, ako mag-una. Sabihin ko, sir, ibaba mo yung kamay mo, sir, kasi ikaw yung sinasaluduhan ko. That is how I deeply respect. Hindi mo masaludo. Babae. Basi 2 kamay pa. Oh, puto lalaki. That is how I show my respect. So, hindi ko na lang kasi uwi pa kami. But just keep well. Alam mo, ang buhay. It's your turn, it's your turn. Walang just do your best. If your time, wala. Basi ako. Wala akong illusions dyan sa pinasukan natin ng trabaho, delikado. Lipa dito, lipa doon. Kung mahulog ako, bagong presidente ninyo, babae. Mas gusto ninyo. Gusto ninyo, babae ba talaga rin kaharap ninyo? Well, anyway, I am going to give you the 7.62 FN. FNFL yan, Fabric National yan. Okay, I'll buy you. Ilan ba siya? Siguro mga 1,000 pieces, siguro, tama na. 35 lang ito. Program. Sige. I'll give you all, basta sa panahon ko, ibigay ko sa lahat sa inyo yung kailangan nyo para manalo kayo. Hindi para pumatay. We do not go to war. Remember, when you are there and fighting, think of your skill. Do not hate. Do not go inside the battlefield with hate. Mawawala ka sa... Then you'd not be able to think clearly. Kasi ang adrenaline mo, sinahaluan mo ng galit. Then you tend to be reckless. Putang, ano to mga to. Diyan na nagkadidisgrasya. Just, yung pinag-aralan, napag-aralan mo, yung gamitin mo lang. Huwag mo na yung, ang target mo, ano lang yan. Para sa iyo, incidental. Do not go inside the circle of battle na may galit ka. Ang tanggalin mo muna yan. Think of your skill and sayang yung magagandang baril yan. Kung isurrender mo lang, pumatay ka muna, baski 100 siguro, okay na. Do not just give it away to the enemy.
I will buy. I will buy 800 because I said I heard that you're doing well. So I think you'll have the best. I repaired your medical center. I gave the doctor there half a billion. May bagong building kayo. Just to show. Tapos yung ako magbigay ng wheelchair kasi yung piang-piang hindi pa makalakad, pero yung recuperating, bibigyan ko ng wheelchair na ang drive dito lang. Yung isa baski na doon pa sa Malakihan, sige na sirit-sirit sa harap namin. Giganahan parang bata. So those are the things that I will provide for you, and for those I will be there. Next year, kung ganda ang income ko, I'll start with the program, libre na ang mga anak ninyo, kindergarten to high school. Sa ngayon, wag lang sana mangyari, God forbid, pero ang lahat ng nabiyuda, binibisita ko talaga. Basta may sundalo na o pulis, lalo na sa droga. Let me talk about drugs before I forget. Pinupuntahan ko talaga. Now, maraming istorya. Kayo, alam ninyo ang what's on the ground. Kinig kayo ng mga dyan, mga CNN, mga Amerikano, bahala kayo. Basta sinabi ko, we have a very serious problem. It was never known to us na ganun pala karami ang tama. Imagine the number of 700,000 Filipinos tinamaan. And that is just yung nag-surrender ngayon kay Bato at saka yung natakot. Hindi natin talaga alam. Ako sa Davao, I was the favorite whipping boy. There was one time 27 almost generals. They were recommended for dismissal. Lahat yung nagdaan sa Davao na City Police Director. Pero order terminated. Yan sila, Morente, lahat yan. Lasa. Kaya ako, halos ako sabi ko, magre-revolusyon ako dito. Hindi ako pumayag talaga. Pinuntahan ko, putang inawag na niyo akong bullshitted. Ako yun, hindi yan sila. Kaya yan nag-umpisa, sabi ko. For all of the things you do in connecting with your work, do it. Ako ang bahala. Ako ang magpakulong. Pag sabi ko, go there inside, tapos, alam mo, magkakakaso ka talaga yan. Collateral damage. Ako. Sabi mo, yan ang order ni Duterte. May tao dyan. Andyan yung kalaban. Anong gawin namin? Order. Pati yung polis. Trabaho lang kayo. Wala kayong problema sa akin. In accordance with my order, I will assume full legal responsibility and I will go to jail alone. Walang kasali yung mga tao na naniwala sa aking order. Yan ang asahan nyo. That is the guarantee that I can give you. Kaya ganyan po, police noon, ayaw kasi bata ni Mayor, security ni Mayor, tapos ganon, may mga police, hindi makalapit. Mga superstar yan eh. Tama yung hindi naman lahat. Yung kila Albuera, yung mga ganon. Kaya ako, sabi ako, I was just testing them. Tigas kayo, sige. Sabi ko, nag-release ako ng pangalan. Sabi ko, 24 hours, ganun ipapatay ko kayo. O di takbo-takbo na. Di nawala pa ka superstar mo. Ako sabi ko, yung police, return to your mother unit in 24 hours, order you are dismissed. Suddenly, they felt naked. Ngayon, I will have to the final report is there. I am about to make it public. So nakiusap ako sa mga congressman kahapon. What will I do with this? There are 1,000 barangay captains and police and mayors and governors and about few judges. Nandiyan na lahat.
Galing yan sa mga raw, tapos sinasa, pinahasa ako sa mga intelligence, din sa NICA, tapos PDEA NICA. Ano, ganun kakapal. So, hindi ko alam kung ano yung ko. Sabihin naman nila patayin ko, human rights. Pati Amerika, nakisalsal, nakihalo ng... But I really do not know how to... I will talk to your commanders. Basta alam lang ninyo ganun kakapal yan. Hindi, dala mo, Babong? Ha? Yan ang problema natin. Hindi ko na siguro, hindi ko na kaya to. Masisira ako. For regions, no? Ito yung problema natin sa droga. Ay, gusto niya kung tumulong sa akin, kayo, pag hindi, I really don't know how to decide with it. Judges, mayor, yung kay Alcala, I do not want to offend anybody kung may relative dito sa ano. Alam namin noon yun. Sinabi sa kanila, ipitin lang muna ninyo. But prepare for an apprehension na para walang lusot. Powerful to. Kasi ang Quezon, kayong taga Quezon, alam ninyo yan. Huwag na lang tayo magbulahan. Alam ninyo talamak talaga sa Quezon. Alam namin na mga politiko. Tignan mo. Hindi, anak pala ni... I do not to offend. Hindi ko na personal yan. Tignan mo nangyari. Yan ang kaya ako hindi pumayag na may eleksyon ngayon sa yung sa Congress walang pera. Good, walang pera pero sa akin pag mag-eleksyon tayo ngayon mag-uhod lang ito. Gagastos ito para manalo. Mag-lie down ito. Sabihin lang nila, Duterte 6 years lang, no? Hindi, mamatay bukas yan, no? Assassinate yan. So, kung hindi ako na presidente, hindi naman lalabas lahat ng ganun yan. Yung usapang tapatan talaga from the heart. Ako sa Davao, binibira nila ako. Talagang, ano ako doon. Nung nagpresidente na ako, inipit ko na talaga lahat. Yan, lumabas na ngayon yan. I may be able to solve it. I may not be able to solve it. This problem may outlast me. Ngayon, ang aking call lang is, please take care of the country. I am doing this because I'm trying to save the next generation. The sheer number, sabi ni General Santiago noon sa PDEA, was 3 million. In between, wag mo na lang dagdagan yan. Yung 700,000 na lang nag-surrender. 3,700,000 scattered all over the country. Ang humahawak mga barangay captain, mga mayor, mga congressman, patay. Mag-night na kayo, mga sundalo nga ito. Mahirap, alam mo, protektado ni mayor. Pero wala, alam niyo, wala man tayo magawa. Hanggang dyan lang kayo. Sabi, sir, protektado kasi ni congressman dyan. Inutil doon, hindi tayo magawa. So, I would end this speech by saying that if the problem would still be there and I will not be here in this world, please take care of your country. Do not allow drugs. Kasi nabigay ko na ba ganyan libro ni Grillo. We will follow the footsteps of the South American country. It's a failed country, lahat sila bagsakan. Ang tigas doon, even sa Mexico, ang mga drug lords. Nasundalo man kayo, pag-isipan ninyong mabuti, yan ang sinabi ko rin sa Air Force, and when the time comes, if nobody will solve it for the one man, president cannot solve it, Congress cannot solve it, one mayor cannot solve it,
wala akong sinasabi sa inyo. Take care of your country. Do not allow our country to take a deadly spin sa droga. Otherwise, kawawa ang mga anak, pati apo ninyo. Sigurado yan. Sheer number. Million, even the 700,000, delikado na masyado. Kaya mag-eleksyon, kung magbalik sila, maglaylo lang, tapos nanalo. Kasi ang droga ganito eh, pag hindi mo hawak, ba't hindi niyo kinulong? Ang droga kasi, kagaya ng illegal possession of firearm, instant crime. Either you have it in your possession or not. Kung sabi ka lang may isang droga, 5 sako doon, ewan ko. Kung hindi mo talaga nakita naghahawak ng aking stock, wala tayong magawa. Yan, illegal possession. Magsabi sa NPA, sir, meron no. Ewan ko sir, iniwan ko man. Can you file a case of illegal possession? Sabihin ng judge, source or evidence? None. Wala kami sir, sinabi lang niya. Tapos sabihin ng preso, wala man ako sinabi na gano'n sir, pinilit lang niya sa akin. Tabla na. Tabla na. So, yan ang pakiusap ko sa inyo. Wala akong pakiusap, wala akong hingiin sa inyo. Just take up your country and be careful about drugs. Do not allow drugs to destroy the next. Wala na ang scout ranger, puro bangag na. Bong, buhay na ako. Sana yung certificate. Ha? Putalis ka, wala na sala, sige, kabuang dagdadali. Ito, 3. Iba yung 100. Iba yung 100. Ito, iwan ko ito. Ito, certificate. Kunin na nyo. Punta kayo ng trust trade. O, yan o. Sayin ko ha. Congratulations. You have just been awarded with 1 unit Glock 30 caliber 45. Easy. Safe action pistol. Safe action mo buto mo na. Karamihan lagay dito. Kasi yung nipo lang eh. Kaya hindi ako, ang baril ko, HK, yung dala ko. Ito, paglagay mo tapos, usual, pag gano'n mo, ang ranger, magandang lalaki, trained. Pero pag wala kang hotel, in hotel ka na. Sino bang bibili doon? Tapos maghira ka, malaman mo ng NPA, pisot man yan. Grateful recognition of your invaluable contribution to fight against illegal drugs. Pirmahan ko lang ito, Bong. Huwag na kong pirmahan. Hindi na kailangan. I leave it to Rapol ko na lang. Yes, sir. Tapos, ganito yan, Adre. Total, dadating yung iyo talaga. Masyadong mayabang ka naman kung maglagay ka ng 245. Hindi na magbili ba? Anong gawin mo? Ganun-ganunin mo? Hindi naman ito cowboy. O sino yung pinakabady mo na naghiwalay ka, nasaan? Ibigay mo lang sa kanila. But I will endeavor to give each one. Yan ang promise ko. Magkaroon. Kayo ang nauna talaga. Kayo ang nauna kasi believe ako doon sa halos tinamaan ako. Tayo dumaan yung bala sa mukha ko. Dahil sabi ko, Dilpin, believe ako dito sa mga Scout Rangers mo. Mabuhay ka lang dito na nasa aksidente lang na medyo nagkamali ka na. Well, anyway, it's getting late. I have to be back. But remember, just pakiusap ko lang. Huwag na niya, lalo na ang pinakamabigat natin yan. Alam ninyo yan. Alam ninyo. Drug. Do not ever, huwag kayong pumayag. Baski sinong mapresidente, sinong mamayor dyan. Sabihin niya, tangina sir, do not, huwag ninyong sirain ang
Pilipino. Maraming salamat po. Thank you, Mr. President. At this juncture, may we request the President to go down on stage for a photo opportunity in 5 batches. First batch will be composed of the regiment commander and the staff officers of 1st Scout Ranger Regiment. Batch 2 to be composed of Scout Ranger Organic personnel and SRTS personnel. Batch 3 to be composed of 4th SRC personnel. Batch 4, 2nd SRC personnel. And Batch 5, Scout Ranger Corps Class 199-2016. Napakinggan niyo po ang naging talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya pong naging pagbisita sa mga sundalo ng 1st Scout Ranger Regiment sa Camp Texon. Diyan po yan sa San Miguel sa lalawigan po ng Bulacan. Sa okasyon din po Thank you, yan, Batch 1. Next. ibibigay nga po ito pong mga Glock 30 caliber 45 sa mga Scout Ranger dahil po sa kanilang kontribusyon sa paglaban po o pagsugpo sa operasyon ng illegal na droga sa ating bansa, which is yan po yung talagang naging kampanya po ng Duterte administration na ubusin na, tuwakasan na nga itong operasyon ng illegal na droga na siya nga pong sumisira sa peace and order ng ating bansa, gayon din po sa kinabukasan ng isang individual. Sila po ang naunang nabigyan po nitong mga kagamitang ito bilang pong pagsugpo at makakatulong sa kampanya po kontra droga ng pamahalaan. Ulitin po lamang natin na ito pong event natin ngayon ay dyan po sa Camp Texon sa San Miguel sa lalawigan po ng Bulacan. Personal nga po na bumisita nga po dyan ang Pangulong Rodrigo Duterte ngayon pong araw na ito. At syempre, dun sa mga kababayan naman po natin na simpleng mamamayan ay dapat pong hinihiling po ng ating pamahalaan na dapat po makiisa po tayo sa ginagawang kampanya pong ito ng ating pamahalaan para na rin po doon sa kanilang komunidad, sa kanila pong lugar ay wala na pong maging presensya ito pong operasyon ng illegal drugs sa ating bansa, which is nga po at sinasabi po ng pamahalaan natin, partikular na nga po yung ibang mga sektor, kagaya nga po ng pambansang pulisya, na pag itong isang individual pala na ikay nalulong sa shabu, di kaya po sa anumang klase ng illegal drugs, ay maaaring makaapekto ito sa iyong pag-iisip. Which is kapag nalulong ka na dito, makakagawa ka na ng mga hindi inaasahang bagay, maaaring masangkot ka na sa pagpatay, sa pang-hold up. At syempre, ito naman po yung naistuldukan ng Duterte administration. Kasi ang hangad po ni Pangulong Rodrigo Duterte ay bukod doon sa pagbabago, magkaroon po ng kaayusan ang bawat komunidad, which is safe dapat. Halimbawa, sa gabi, kung tayo nga po ay maglalakad sa 10 oras ng gabi, ay safe po tayo at wala na yung presensya nitong mga ganitong mapagsamantala sa lipunan. May mga kababayan po din po tayo na dahil nga po sa mga ganitong pagkakataon o itong mga ganitong insidente ay natatakot na rin nga lumabas sa kanilang mga tahanan at makapamasyal at makapamuhay ng simple. Ang gusto nga po ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang isang individual kasama ng kanyang pamilya ay makapamasyal, makaayos na makapamuhay sa isang payapa at ligtas po na ating bansa. Kaya nga po itong mga ganitong mga okasyon, which is una nga po ito dyan sa mga 1st Scout Ranger sa Bulacan nga po, ibibigay nga po niya itong Glock na ito para nga po maging dahil nga po doon sa kanilang kontribusyon at mas makatulong din ito sa mga otoridad natin na sugpuin na nga po itong illegal na droga. Kung maaalala nga po natin, iba-ibang lugar na nga po yung binibisita po ng ating mahal na Pangulo ngayong araw na ito o doon sa mga nakaraang araw din ay para nga po alamin yung estado ng mga lugar po na iyon. Yan, kasama po ni Pangulong Duterte, yung ilang mga opisyal po ng provincial government ng Bulacan
para na rin po alamin yung nagiging estado at nagiging hakbang na rin po nitong mga pamahalaang panlalawigan para nga po sugpuin na rin nga itong operasyon ng illegal na droga, which is para nga po maging magkaisa at magkasupo-suporta na itong national, regional, and local government units para po sa ganitong adhikain nga po ng pamahalaan tungo hindi lamang sa isang maunlad, kundi sa mas ligtas na Republika ng Pilipinas. Yung mga nagdaang araw na rin po, nauna na nga pong sinabi nitong pambansang pulisya na merong ang trend nitong crime rate natin ay pababa na. Kumbaga mas unti-unti dahil sa mga ganito pong hakbang ng gobyerno na nagiging hakbang na rin po para maging maayos at mawalan ng tuluyan ito pong mga krimen na tila nga po nakakasira na nga dito sa peace and order ng ating bansa. Ulitin po lamang natin doon sa mga nagtatanong po, lalo doon sa mga nanonood sa ating live streaming dyan po sa PTV YouTube. Ito po'y ginanap sa Camp Texon dyan po sa San Miguel sa lalawigan ng Bulacan.